So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nung nakita ko tong balitang to guys, yan basahin ko sa inyo. PNP on watch versus Chinese sleeper cells, ako ho ay naalarma. Ako ho ay nawindang. Paano ba naman kasi meron hong mga Chinese people spy ang nakapasok sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. So, sa mga hindi pa ho nakakaalam kung ano po yung meaning ng sleeper cells, ito ho yung mga taong nag-aantay lamang ho sa utos ng kanilang mga amo kung sino ho yung kanilang pinupunteryang mga target nila dito sa bansang Pilipinas. So, ipinangako naman ho ng Philippine National Police na maghihigpit po sila at poprotektahan ho nila ang seguridad ng sambayan ng Pilipino. So ngayon guys, ako imagine sa mura kong edad, 21 years old, bigla agad na pasok sa isipan ko. Siyempre, di ba kapag merong nakarinig ng issue na may pumasok na espiya, na mga katulad ko ang edad na hindi naman much involved sa politika, parang okay, sinasawalang bahala na lang nila. Pero ako guys, ang unang pumasok sa isipan ko, unang naglaro sa isipan ko sa, 'di ba, malikhaing pag-iisipan natin na bakit sila nandito? What are the main reason? 'Di ba? So ngayon guys, kung tatanungin niyo naman, bakit ho nasabi nating espiya? Kasi sinabi din sa balita dito, mamaya basahin ko na lang sa inyo na kinukonek ho nila ito sa dalawang Chinese national guys na nahuli nila na merong mga dalang high power na armas. Siyempre, mapapatanong ka na lang, di ba? May dalang high power na armas, mga bigating mga armas. Siyempre, ang iisipin mo, para saan nila gagamitin yon? Di ba? Sino yung paggagamitan nila? Kasi guys, napaka-malabo if ever man na kunyari, ikaw ay taga-ibang bansa tapos mga dekalidad ang mga dala mong armas, imposibleng makapasok yan dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong na lamang dito, baka dito nila binili or mayroon silang supplier dito sa bansang Pilipinas. Sino yung taong nag-handle sa kanila? Maraming mga pro-Chinese dito. Imagine. So, ako guys, natatakot lang ako sa part na baka itong mga politiko natin na hindi pro-Chinese, 'di ba, nakikipaglaban sa usaping West Philippine Sea ay baka mamaya hindi naman sa paghingi ay biradahin. Wag naman ho sana. So anyway, ito muna, panood ko muna sa inyo yung balita galing ho sa News 5. Tiniyak ng PNP na gumagawa ito ng mga hakbang para protektahan ang interes ng bansa sa gitna ng umano'y presensya ng sleeper cells mula sa China. Kasunod yan ang pahayag ni dating Interior Secretary Rafael Alunan III na nagtalaga daw ng mga tauhan ng China para magmatsyag sa Pilipinas. Diba? Ang sleeper cells ay grupo ng mga agent na nagmamatsyag lamang hanggang makatanggap ng utos at umaksyon. Siniguro naman ng PNP na hindi nila ito ipinagkikibid balikat at susuriin ang umano'y banta sa seguridad ng bansa. Yan. So, pinangako naman ho ng Philippine National Police na poprotektahan nila kahit anong mangyari ang ating sambayan ng Pilipino regarding dito sa kumakalat na issue about sa spy ng Chinese government sa bansang Pilipinas. So, ngayon, basahin natin tong balitang to. Guys, it is very alarming and, di ba, you should wake. Gumising kayo, it is a wake-up call. Diba? Mismong bansa natin, tinitreten tayo, tapos nakapasok pa sila, mga espiya pa, may mga dalang matataas na kalidad ng mga armas. So, parang hindi naman hindi na nagkakalayo yung usaping spy dito sa mga terrorist. Anyway, basahin natin. The Philippine National Police yesterday assured to the public that the PNP is taking steps to protect the nation's interests amid the report of the alleged presence in the country of clandestine forces from China. So, pagpatuloy natin guys. Sabi naman ho ni PNP Chief Benjamin Acorda,
gave the assurance when asked about the assessment of former Interior and Local Government Chief Rafael Alunan III that China has prepositioned its sleeper cells in the country. Nakakatakot to, guys. By the way, si Chief Rafael Alunan, isa yan sa mga taong mga hindi naman totally anti-China. Kumbaga, dito siya sa panag ng ating Pangulo. And, di ba, natatakot lang ako para sa kanyang kahimlayan na baka malay mo, kababalita na lang natin na ito, tapos bukas mabalitaan natin na siya ay nadali na ng mga spy ng Chinese. So anyway, Alunan cited an operation by the National Bureau of Investigation or NBI at Vail Verde 5 subdivision in Pasig City on October 13 when 2 Chinese nationals were arrested for possession of high-power firearms. So, kinokonek na nila ito, no, na ito sa mga espiya na to. Kinokonek nila itong dalawang Chinese national na meron hong dalang high power na firearms. So ngayon, ang pinakatanong dito, ilan na sila ngayon? 'Di ba? Kung merong dalawang nahuli, ngayon ilan na kaya? Sino yung nagmamandato sa kanila? Guys, 'di ba? It is a very serious question. Sino yung nagmamandato na sa kanila? Ilan na sila? Gaano na sila karami? Kasi dalawa lang yung nahuli nila eh. Imposible na dalawa lang yan. Diba? Baka malay mo, madami nang nakapasok dito ng mga kalahi ni Kadigungan ng mga may halong Chinese. Diba? Anyway, pagpatuloy natin. Speaking to the reporters on the sidelines of his inspection of the Manila North Cemetery yesterday, Acorda said intelligence operative are regularly communicating on the matter. So, he said the PNP is not letting its guard down on the report threat, I mean. Buti naman kahit paano ay kayo listo. So, we are making sure that the national interest is always protected. Goods yan ho, na maghigpit ho kayo. Na anuin nyo yung seguridad namin. Panatilihing secured kami. Good so, PNP. So ngayon, sino ho yung dalawang Chinese na nahuli? Ito yun, guys. Chinese citizen Lu Ming Lung and Zhang Dazi are facing complaints for violation of Republic Act 100591 or Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. The allegedly yielded an M4 carbine, a Glock 22 firearm, and 40 caliber, oh my God, handgun during a raid on a house inside the exclusive subdivision in Barangay Ugong. So, kung nandyan sila sa Barangay Ugong, nasaan pa yung iba? 'Di ba? Anyway, Alunan in a Facebook post said the discovery showed China's malevolent intention as he suspects that the foreigners belongs to the sleepers cells. Ito na nga ba? Talagang nafe-feel ko lang, guys, itong mga Chinese spy na to, 'di ba sila yung mga taong itong sleeper cells, sila yung mga taong nag-antay na lamang ho ng utos sa kanilang mga amo. So ngayon, iniisip ko, 'di ba may dala silang mga baril. Sino yung una nilang tatargetin? Kasi ako nafe-feel ko yung mga pro-government people, yung hindi pro-China. Feel ko nangunguna dyan si Pangulong PBBM. Kaya Pangulong PBBM, ingat. Sino pa? Gilberto Teodoro. Yung mga maiingay sa usaping West Philippine Sea. Si Browner, diba? Yung PCG ba yun? Basta, yun. Madami pa ang mga bumuboses sa usaping West Philippine Sea. Si Martin Romualdez. Diba? So, ingat-ingat ho dahil nakapasok na sila dito sa atin. Wala tayong magagawa dyan. Mahirap naman, hindi naman kasi lahat ng mga Chinese ay spy. So, mahirap naman magbintang, di ba? Pero, ingat-ingat pa din ho. Di ba? Anyway, sleeper cells are group of agents that are dormant until they receive order or decided to act.
Kagaya ng sinabi ko, sila ho yung grupo na nag-aantay na lamang ho ng utos ng kanilang mga amo kung ano yung kanilang gagawin, ano yung kanilang ikikilos, ano yung kanilang magiging hakbangin. So, the question racing through my mind is, how many more communities are harboring sleeper cells within striking distance from our centers of gravity around the country? Ganyan din yung tanong ko. Gaano na sila karami ngayon? 'Di ba? Ano yung pinaka main purpose din nila? Just to be true, guys, I'm afraid. Para sa mga politikong nakikipaglaban sa usaping West Philippine Sea. Natatakot ako sa totoo lang. Pero, 'di ba? Kailangan pa din natin na maging malakas sa lahat ng bagay. Kaya habang maaga pa, tama yan na maghigwid po ang Philippine National Police sa usaping seguridad. So, Pangulong PBBM, keep your good work na wala kang nikatiting na maliit na bansa, bahagi ng parte ng Pilipinas na ipamimigay dyan sa mga communist person na yan. Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.